Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralang salita ng Diyos, tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa pagmamahal sa amin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po sa bagong umaga na binigay niyo po sa amin. Ama, sa araw pong ito, mangyari po ang iyong pagsama sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng pangunawa upang maintindihan po namin ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Yun lamang po at maraming salamat. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Yun nga po. Sa pagpapatuloy po, tayo po ngayong araw ay nasa Numbers 24 or bilang 24. Kung ating pong babalikan ang Numbers 24, ito po ay pagpapatuloy ng kwento na nagsimula sa Numbers 22 tungkol kay Balaam, Balak at mga Israelita. Sa unang bahagi ng talata, ito ay pagpapatuloy at nagsimula sa pagbasbas ni Balaam sa Israel dahil sa ito ay talagang kalooban ni Yahweh. Nilikuban siya ng banal na espiritu at sinabi ang mga pahayag patungkol sa hinaharap ng Israelita. Binanggit din po sa verse 9, pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala, sumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa. Ito ay isang mahalagang pagpapahiwatig ng proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan, kung saan ang sinumang magpala sa kanila ay pagpapalain din, at ang sinumang sa kanila ay sumumpa ay susumpain din. Kung maaalala po natin, ito din po ay pahayag ng pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12 verse 3 na ang sabi, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sa mga sumunod po na bahagi, simula po verse 10, ito po ay pinamagatang ang pahayag ni Balaam. Dito ay galit na galit si Haring Balak dahil sa halip na isumpa ni Balaam ang Israel ayon sa utos ni Balak ay taliwas ang ginawa ni Balaam. Ito ay kanyang binasbasan at inulit niya pa ito sa ikatlong beses. Kahit sa kabila ng parangal na alok ni Balak na sundin lamang ito, kahit sa kabila ng parangal na alok ni Balak, sundin lamang ni Balaam ang utos niya, ay sinabi niya na hindi niya gagawin ang anumang hindi ipinapagawa sa kanya Yahweh. Tanging ang sasabihin lamang ni Yahweh ang kanyang susundin. Ipinapakita sa chapter na ito na ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Inalok si Balaam ng malaking halaga na pera upang sumpain o para lamang sumpain ang Israel. Ngunit pinili niyang sundin ang tagubili ng Diyos at sa halip ay pagpalain ang Israel. Itinuturo nito na ang kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kesa sa pera o anumang material na bagay o kung anumang gustong marinig ng mga tao. Sa pagpapatuloy po,
sinabi ni Balaam ang kanyang pangitain tungkol sa hinaharap na kadakilaan at pagpapala sa Israel at ang sasapitin ng ibang lahi. Pagkatapos nito, dito ay naghiwalay si Balaam at Balak at sila'y umuwi. Kung ating titignan ang mga kilos na ginawa ni Balaam ay ang kanyang pagdulog muna sa Diyos at patuloy na pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Bagamat hindi talaga siya propetang katulad ng mga matuwid na propeta at lingkod ng Diyos. Mas nangibabaw sa kanya na sabihin kung ano lamang ang ipinasasabi ng Panginoon kaysa sa mga bagay na pinapagawa sa kanya ng makamundong hari na nagpatawag sa kanya. Sa kabila ng parangal na alok ni Balak ay hindi niya ito napaunlakan at umabot pa ito ng 3 beses. Ito ay nagsilbi ding paalala kay Balak na kung patuloy na susumpain ang Israel ay susumpain din sila ni Yahweh. Ito ay paalala din sa atin na kailangan muna nating dumulog sa Diyos at sa kanyang salita bago natin hatulan o desisyonan ng anumang bagay. Bilang mga mananampalataya, ang ating gawain ay hindi upang magbigay kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng gusto lamang nilang marinig o mangyari, kundi ito ay upang matapat na ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos na dapat nilang marinig. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan, Ama. Ama, salamat po sa paalala na dapat nga pong lumapit muna kami sa inyo, tumulog sa kung anumang bagay na aming kailangan pagdesisyonan, ay dapat ilapit po namin to sa iyo ng buong puso. Lord, matutunan din po namin na ipahayag ang iyong salita. Huwag po namin piliin ang mga salita na nagbibigay lamang ng kasiyahan o magbibigay lamang ng katuwaan sa mga tao or kung ano lamang po ang gusto nilang marinig. Bagkus ay matapat naming ihayag ang iyong salita na dapat nilang marinig. Yun lamang po at maraming salamat. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Yun lamang po at maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa ating lahat.